Zaimon POB. Isang linggo nang mahigit mula nang mangyari ang tagpong dinatnga ni Audrey sa aking opisina. Hindi naman siya nagtanong at hindi na rin ako nagpaliwanag pa sa kanya. Kahit nasa sulok ng aking isipan ay gusto kong sabihin sa kanya na si Margaret ang biglang umupo sa aking kandungan at pilit hinuhubad ang kanyang pang-itaas na pinipigilan ko naman at yun ang tagpong kanyang inabutan. Simula na mangyari iyon ay kapansin-pansin ang pananahimik niya at hindi rin niya ako kinukulit pa sa mga bagay-bagay kaya naninibago ako dahil tila ba nasanay na ako sa pagising ko ng umaga ay may isang Audrey na nagluluto at nag-good morning sa akin at kinukulit akong kumain hanggang sa mainis ako. Nagluluto pa rin naman siya ngunit hindi ito tulad ng dati. Naantay niya ako sa kusina upang ayain niya akong kumain. Pagising ko ay may pagkain na sa lamesa, habang siya naman ay nagkukulong naman sa kanyang silid at tila ba lalabas na lamang kapag pumasok na ako sa opisina. Dahil pag uwi ko sa hapon ay malinis na ang buong bahay at may panibagong pagkaing bagong luto sa lamesa, habang siya naman ay muling nakakulong sa kanyang silid. Ngunit tulad pa rin ng dati, ay hindi ko kinakain ng pagkaing hinahain niya para sa akin. Hinahayaan ko lamang ito at siya na rin ang kusang nagliligpit nito at pagkatapos ay magdadala siya ng pagkain sa kanyang silid upang doon kumain. Tawag sa telepono ang pumukaw sa aking malalim na pag-iisip at napakunot ang aking noo nang makita ko ang pangalan ng kapatid ko, ang nakarehistro sa caller ID. Kaya agad ko itong sinagot. Buhay ka pa pala? Akala ko hindi mo na kami kilala. Tagal mo na ding hindi nagpaparamdam sa amin ah. Wika ko sa kabilang linya. Kuya Zaimon, busy lang sa trabaho. Kumusta na kayo dyan? Si Audrey, kumusta na siya? Inaalagaan mo ba siyang mabuti? Tandaan mo kuya ang sinabi ko sa iyo noon. Hindi ako nagbibiro. Tugon naman niya at napangiwi ako bago ako sumagot. Okay lang kaming dalawa. Huwag kang mag-alala, Samuel, dahil masaya ang asawa ko sa akin. Masaya kami nagsasama ni Audrey. Pagsisinungaling ko sa kanya at pagkatapos ay nanahimik siya ng ilang minuto bago muling nagsalita. Bukas ay babalik na ulit ako ng Amerika. Napatawag lang talaga ako sa iyo para mangumusta. Alagaan mo siyang mabuti kuya. Huwag mo siyang pababayaan. Sige na kuya at magpapahinga na ako. Dahil maaga pa ang aking flight bukas. Wika niya at agad na tinapos ang aming pag-uusap. Alam kong hanggang ngayon ay mahal niya ang asawa ko. Pero asawa ko na si Audrey at hindi ako papayag na pumagitna siya sa aming dalawa. Nahiga ako sa aking malapad na kama at ipinikit ang aking mga mata. Kailangan ko pang gumising ng maaga dahil sa dami ng trabahong nakaantabay sa akin sa aking opisina. Kinabukasan ay gising na ako ng 5:00 pa lamang ng umaga. Bumaba ako upang gumawa ng kape. Ngunit laking gulat ko nang abutan ko si Audrey na nagluluto ng agahan at mas lalo akong nagulat nang makita ko ang kanyang kasuotan. Isang manapis na pantulog lamang at wala siyang panloob na bra kaya malinaw kong naaaninag ang kanyang kabuuan. Napatingin ako sa kanyang pang-ibaba at nakasuot lamang ito ng isang maiksing short na sobrang nipis din. Kaya tila ba ako itinulo sa kinatatayuan ko nang bigla siyang mapalingon sa akin. At bakas na bakas sa mukha niya ang pagkagulat at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Napatingin ako sa niluluto niyang pritong itlog na iniwanan niya at ang kala na nakabukas pa kaya agad ko itong pinatay. At pagkatapos ay umakyat din agad ako ng aking silid. Pagkasarado ko ng aking pintuan, ay napaupo ako sa sofa nang biglang lumitaw sa aking balintataw ang napakagandang hubog ng katawan ng aking asawa. Agad kong ipinilig ang aking ulo ng paulit-ulit at pagkatapos ay mabilis kong tinungo ang aking banyo at isa-isang hinubad ang aking kasuotan. Napatitig ako sa nag-uumigting kong pagkalalaki na ginising ni Audrey. Kaya agad kong binuksan ang shower at hinayaang dumaloy sa aking katawan ang napakalamig na tubig na nagbumula dito
upang maibsan ang init na aking nararamdaman. Pagkatapos kong maligo, ay agad din akong nagbihis ng aking suit at mabilis na akong lumabas ng aking silid. Handa na akong pumasok sa aking opisina. Hindi ka ba kakain? Sa unang pagkakataon, matapos ang insidente sa aking opisina, ay kinausap niya muli ako. Tulad ng dati, ay tiningnan ko lamang ito at lumakad na ako papalabas ng aming tahanan. Zaimon, tawag niya sa aking pangalan, kaya napahinto ako, ngunit hindi ako humarap sa kanya at naghihintay lamang ako ng kanyang sasabihin. Mahal mo pa ba si Margaret? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko, ngunit hindi ako nagpahalata, kaya't agad ko siyang sinagot. Wala kang karapatang tanungin ako ng kahit na ano, lalong-lalo na kung sino ang aking mahal, Audrey. Baka nakakalimutan mo kung sino ang babaeng pakakasalan ko bago mo ako pikutin. Wika ko sa kanya na walang kagatol-gatol. Kahit labag man sa aking kalooban ng aking sinagot sa kanya, alam kong nasasaktan siya. Ngunit mas masakit ang ginawa niya sa akin dahil pinangunahan niya ako at nagpakadesperada siya nang ginawa niya ang kanyang plano nung gabing iyon. Narinig ko ang kanyang hikbi, kaya napakuyom ang aking kamao dahil aminin ko man o hindi ay nasasaktan akong makita siyang umiiyak. Muli na akong hahakbang palabas ng pintuan nang muli itong magsalita at halos tumigil ang mundo ko dahil hindi ko malaman kung ano ang aking isasagot sa kanya. Ako ba? Kahit papaano ba ay nagkapuwang ako sa puso mo? Kahit minsan ba ay nakaramdam ka ng pagmamahal sa akin? O puro pagkasuklam lamang ang kaya mong ibigay? Gusto kong malaman, Zaimon, kung kahit kaunti ba ay nagkaroon ako ng pag-asa dyan sa puso mo. Kahit gatuldok lang ay panghahawakan ko ito upang mapanatili ko ang aking sarili sa bahay na to. Tanong niya na mas lalo kong ikinagulat. Ngunit nagawa ko pa ring magpakatatag dahil ayaw kong makita niya na naaapektuhan ako sa mga nangyayari. Hindi ka ba napapagod ha, Audrey? Hindi ka pa ba nagsasawa? Sinira mo ang buhay ko, Audrey. Kaya wala kang karapatan tanungin ako kung mahal ba kita dahil masasaktan ka lamang sa isasagot ko sa'yo. Kaya kung maaari lamang ay manahimik ka na lang o kaya ay maglahong parang bula ka na lang sa aking buhay. Litanya ko sa kanya at nagsimula na ako muling maglakad. Gusto kong magalit sa sarili ko sapagkat nang dahil sa akin ay umiiyak na naman ang aking asawa. Mahal na mahal kita, Zaimon. Kaya ginagawa ko ang lahat na pa sa akin ka lamang. Alam kong mali pero wala na talaga akong maisip na paraan pa dahil natatakot ako ng sobra sa isiping ikakasal ka na sa iba. Pakiramdam ko ay ikakamatay kung makita kang ikakasal sa iba. Hindi ko kayang makita kang kapiling ng iba, Zaimon. Kaya ako nagawang pikutin ka. Patawarin mo sana ako kung sa tingin mo ay nasira ko ang buhay niyo ni Margaret. Ginawa ko lamang ang inaakala ko magpapasaya sa akin. Ngunit nagkamali ako. Ngunit huwag kang mag-alala. Mapapagod din ang puso ko maghintay at isang araw, matutupad ang lahat ng iyong kahilingan. Umiiyak niyang turan sa akin, kaya nabitawan ko ang hawak kong bag at galit ko siyang hinarap. Mahigpit ko siyang hinawakan sa kanyang braso at galit na sinumbatan ang aking asawa. Mahal, ang kapal na mukha mong sabihin sa akin na mahal mo ako, kaya mo nagawang pikutin ako? Makasarili ang klase ng pagmamahal mo, Audrey. Hinding-hindi kita mapapatawad sa kapangasan mo. Huwag ka mag-alala dahil aantayin ko ang araw na ikaw mismo ang aalis sa buhay ko. Ang araw na papapagod ka. Sa tuwing nakikita kita, ay kumukulo ang dugo ko. Sinira mo ang buhay ko, Audrey. Sinira mo. Malakas at galit na galit kong wika sa kanya na ikinahagulhol niya at pagkatapos ay pabalagbag kong binitawan ang kanyang braso. Dinampot ko ang aking bag at saka ako tuluyang lumabas ng pintuan. Alam kong nasaktan ko siya sa mga binitawan kong salita, ngunit dala lamang iyon ng matindi kong galit. Naririnig ko pa ang kanyang pagtangis, ngunit binaliwala ko lamang ito at tuloy-tuloy na akong lumabas ng aming tahanan. Kahit pakiramdam ko ay gusto kong bumalik sa loob upang yakapin ng mahigpit ang aking asawa. Habang nakaharap ako sa aking laptop,
ay hindi maalis sa aking isipan ang binitawang salita sa akin ni Audrey. Aaminin kong may malaking takot akong nararamdaman nang sinabi niya sa akin na mga katagang sa totoo lamang ay ayokong marinig. Ngunit huwag kang mag-alala, mapapagod din ang puso ko maghintay at isang araw matutupad ang lahat ng iyong kahilingan. Shit, Audrey, para na akong nababaliw. Hindi ako makapag-concentrate sa aking ginagawa dahil binabagabag ako ng kanyang mga sinabi. Nakaramdam ako ng takot na baka isang araw pagising ko ay wala na siya sa buhay ko. Napayuko ako at hindi ko namalayan na tumulo na pala ang aking mga luha, kaya agad ko din itong pinunasan nang biglang tumunog ang aking telepono, kaya napatingin ako dito. Huminga muna ako ng malalim bago ko ito sinagot. Bro, napatawag ka? Ani ko sa kabilang linya. Natanggap ko ang chat mo, gago. Wika naman ni Luke, kaya naalala kong nag-chat nga pala ako sa kanya tungkol sa sinabi sa akin ni Audrey. Huwag kang gago pare, kay tagal mong hinintay ang pagkakataong to. Ngayong nasa kamay mo na, ay kapatid mo pa rin ang iniintindi mo. Ani niya sa akin, kaya napabuntong hininga akong muli. Hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya, dahil tama naman siya, pero ayaw ko ring masaktan ng kapatid ko. Bakit mo ba siya pinakasalan? Ha? Anong dahilan mo? Ikaw na rin ang nagsabi na siya na ang kusang umaatras ng kasal nyo, at maging ang iyong kapatid ay handang pakasalan si Audrey. Bakit hindi mo na lang sila hinayaan kung talagang kapatid mo ang iniisip mo? Mahaba niyang wika sa akin. What? No! Agad kong ani sa kanya at isang malakas na tawa ang pinakawalan niya sa kabilang linya. Ayusin mo ang buhay mo, gago. Baka mahuli pa ang lahat at pagsisihan mo yung ginagawa mo. Timbangin mo ang sarili mo kung ano ba ang mas pinakamahalaga sa'yo, ang kapatid mo o ang taong kay tagal mo nang hinihintay na maging sa'yo. Hawak-hawak mo na pare, kasama mo na, ikaw na lamang ang hinihintay niya. Kung sinabi niya sa'yo kanina ay isang palatandaan na hindi ka niya hihintayin habang buhay, kaya mag-isip-isip ka bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo na wala sa simula ang pagsisisi, lagi itong nasa huli. Litan niya pang muli ng aking kaibigan, kaya napasandal na lamang ako sa aking upuan at hinilot-hilot ko ang aking sentido. Salamat bro, hayaan mo at pag-iisipan ko ito. Ani ko, at tuluyan naming tinapos ang aming pag-uusap. Lalong gumugulo ang aking isipan at idagdag mo pa ang mga sinabi sa akin ni Luke kanina. Okupado na ni Audrey ang buong araw ko dahil hindi siya nawala sa aking isipan. Wala man lamang akong nagawa sa aking opisina kung hindi isipin kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Napakalaking gago ko dahil sinasaktan ko ang babaeng mahal na mahal ko. Bakit hindi ko masabi sa kanya ang tunay na niloob ko? Bakit puro na lamang kapakanan ng aking kapatid ang nasa utak ko? Hindi ko na alam ang aking gagawin. Masyado na akong nagiging tanga sa mga ginagawa ko. Tama si Luke. Kailangan kong pag-isipan ng lahat at baka pagsisihan ko lamang ang mali kong hakbang sa huli. Audrey POV. Pagkaalis si Simon ay para akong lantang gulay na napaupo sa sahig. Agad na naglandasan ang masasaganang mga luha mula sa aking mga mata. Daig ko pa ang unti-unting pinapatay ng mga oras na ito. Ngayon ko pinagsisisihan ang aking nagawa kay Simon. Sana ay hindi ko na lamang ipinilit ang aking sarili. Sana ay hindi ko na lamang pinikot ang taong walang ginawa kung hindi ang kamunghian ako. Malalakas na hugulhol ang aking pinakawalan habang umaalingaw-ngaw ang mga masasakit na salita sa akin ni Simon kanina. Agad akong tumayo at tinungo ko ang aking silid. Hinanap ang aking telepono. Kailangan ko nang makakausap sa mga oras na ito dahil pakiramdam ko anumang oras ay bibigay ako at masisiraan ng bait. Hinanap ko ang numero ng aking pinsan. Nang makita ko ito, ay agad kong pinindot ang call. Ilang ring lamang at sinagot din agad ng aking pinsan ang aking tawag. Hello? Audrey, napatawag ka? Wika niya sa kabilang linya. Pagkarinig ko ng kanyang boses,
ay agad akong napahagulhol ng malakas. Ate Amber, kailangan ko ng makakausap. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako. Ayaw ko naman kinananay ako magsabi dahil alam kong ilalayo nila ako. Umiiyak kong wika sa kanya habang tahimik lamang siyang nakikinig sa akin. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang turan sa akin, ngunit hindi naman ako makapagsalita dahil sa sobrang pag-iyak at halos barado na din ang aking ilong, kaya sa bibig na lamang ako humihinga. Audrey, anong nangyayari sa'yo? Gusto mo bang sunduin ka namin ni Kuya Arman dyan? At dumito ka muna sa amin? Ilalayo ka muna namin dyan sa pusong bato mong asawa. Wika niya pang muli sa akin na mas lalo kong ikinaiyak. Hindi niya ako mahal, Ate Amber. Bakit ganon? Nagmahal lang naman ako. Bakit kailangan kong maranasan ng ganito? Mahirap ba akong mahalin? Kaya hindi niya masuklian ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya? Umiiyak kong turan at siya naman ang natahimik sa kabilang linya. Ano ba kasi ang nakita mo sa hayop mong asawa na yan? Sinasaktan ka ba ng gagong yan? Kapag nalaman naming sinasaktan ka ng gagong yan, kukunin ka na namin sa kanya. Magsabi ka ng totoo, Audrey. Inis niyang ani sa akin. No, kahit kailan ay hindi niya ako sinaktan. Pero mas masakit ay ang iparamdam niya sa akin na wala siyang pagmamahal sa akin, ni katiting man lamang. Para akong namamalimos ng pagmamahal sa kanya. Kung minsan, gusto ko nang sumukon tuluyan. Pero ang puso ko naman ay nananatiling bulag sa pagmamahal ko para sa kanya. Sambit ko at muli siyang natahimik sa kabilang linya. Ibigay mo nga sa akin ang address mo at pupuntahan ka namin dyan ngayon ni Kuya Arman mo. Turan niya sa akin, ngunit agad ko din itong tinanggihan dahil ang gusto ko lang naman talaga ngayon ay ang makausap bago pa ako masiraan ng bait. Saka na lang Ate Amber, gusto ko lang naman ng may makakausap para gumaan naman kahit papaano ang nararamdaman ko ngayon. Ani ko pa sa kanya habang nanatili akong umiiyak. Okay Audrey, I'm all ears. Turan niya at nagsimula na akong maglabas ng lahat ng sama ng loob ko tungkol sa aking asawa. Puro iyak ang ginawa ko habang siya naman ay puro buntong hininga lamang ang naririnig ko habang tahimik lamang na nakikinig sa mga hinaing ko. Audrey, kapag kailangan naman ng tulong, magsabi ka lamang sa amin. Handa kami ni Kuya na tulungan ka. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Kung minsan, ang pagpaparaya sa taong minamahal ay isang tunay na wagas na pag-ibig. Dahil kaya mong isakripisyo ang iyong kaligayahan. Makita lamang na masaya ang taong minamahal mo, kahit ang kapalit nito ay ang pagkawala niya. Doon mo lang mahahanap ang tunay na katahimikan ng iyong puso kapag natuto ka ng tumanggap ng pagkatalo at tayaan siyang maging masaya sa piling ng taong itinitibok ng kanyang puso. Mahaba niyang litanya sa akin. Halos hindi ako makakibo sa kanyang tinuran dahil batid ng puso at isipan ko ang katotohanan ng kanyang mga sinabi. Matagal din kaming nakapag-usap ng aking pinsan at pinayuhan niya ako sa aking mga dapat gawin. Ako kasi ang pinakabata sa aming magpipinsan. 18 years old pa lamang kasi ako, pero kahit bata pa ako, matured naman akong mag-isip. Matapos ang aming pag-uusap, ay inayos ko ang aking sarili. Pagkatapos ay pumunta sa banyo upang maglinis at isusunod ko ang kusina at sala. Hindi naman ako nakakapasok sa loob ng silid ng aking asawa, kaya hindi ko ito nililinis. Lagi din kasi itong nakalak. Patapos na ako sa gawaing bahay nang mapansin ko ang pintuan ng silid ng aking asawa na bahagyang nakabukas. Kaya nagtaka ako dahil ilang buwan na rin naman kaming mag-asawa at nagsasama, ngunit hindi niya nakakalimutang ilak palagi ang kanyang silid. Kaya sa unang pagkakataon ay ngayon ko lamang ito nakitang bukas. Dahan-dahan kong itinulak ang kanyang pintuan habang dahan-dahan akong pumapasok dito. Zaimon? Tawag ko, ngunit madilim ang silid ang tumambad sa akin, kaya kinapakapa ko pa ang ilaw at pinindot ito. Biglang nagliwanag ang buong paligid ng silid at namangha ako sa laki at ganda nito. Ang siling ay gawa sa salamin,
kaya kitang-kita mo ang iyong sarili kapag nakahiga ka sa kama. Lumapit ako sa kanilang kama at napatingin ako sa larawang nakalagay sa maliit na table na nasa gilid ng kanyang kama. Parang sinaksak ang aking puso nang makita ko ang kanilang larawan ni Margaret, at sa hindi ko maintindihang dahilan ay dinampot ko ito at saka ako umiyak ng umiyak. Zaimon, bakit hanggang ngayon ay siya pa din ang nasa puso mo? Ako na ang asawa mo ngayon. Bakit hindi mo magawang mahalin? Dapat na nga ba kitang palayain? Umiiyak kong wika sa aking sarili. Napapitlag ako na may isang galit na boses ang gumulat sa akin, sa aking likuran. Sinong nagsabi sa iyo na pumasok ka sa aking silid? Galit niyang bulyaw sa akin. Halos manginig ang aking tuhod at napayakap ako sa larawang hawak-hawak ko at hindi makapagsalita. Ayokong humarap sa kanya dahil ayokong makita ang nag-aalab niyang mga mata. Hindi ba? At kabilin-bilinan ko na wala kang karapatang pumasok dito? Muli niyang bulyaw sa akin, kaya sa sobrang pagkagulat ko ay nabitawan ko ang larawan at bumagsak ito sa sahig, kaya nabasag ito at sumabog ang mga bubog. Agad akong nataranta sa nangyari, kaya bigla akong napaharap sa kanya at hindi ko malaman kung paano ako hihingi sa kanya ng kapatawaran sa nangyari. What the fuck, Audrey? Sigaw niya, kaya napaharap ako sa kanya at takot na napatingin sa galit niyang mukha. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin, Zaimon. Hindi ko sinasadya. Dumulas lamang ito mula sa aking mga kamay. Umiiyak kong wika sa kanya, kaya agad niya akong nilapitan at hinaklit niya ako sa braso ng malakas at nakaramdam ako ng pananakit ng aking braso na tila ba mababalian na yata ako ng buto. Nasasaktan ako, Zaimon. Parang awa mo na. Bitawan mo ako. Umiiyak kong turan sa kanya. Masasaktan ka talaga kapag inulit mo pa to. Tingnan mo ang ginawa mo. Kahit kailan, purwisyo ka sa buhay ko. Galit na turan niya sa akin. Kaya mas lalo akong napaiyak dahil mas lalo niya pang pinapakita at pinaparamdam sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa kanya. Patawarin mo ako, Zaimon. Hindi na mauulit. Pagkawika ko, ay inalis ko ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso at agad akong lumuhod upang damputin ang mga basag na bubog at dahil hilam na hilam ang aking mga mata sa luha, ay nanlalabo na rin ang aking paningin. Kaya nang dinampot ko ang isang piraso ng basag na salamin, ay naramdaman ko ang pagsigid ng talim nito sa aking balat at doon ko lamang din napagtanto na naluhuran ko din pala ang ilang bubog, kaya mas lalo akong nakaramdam ng matinding kirot sa aking kamay at sa aking mga tuhod. Kaya't agad ko itong nabitawan at mabilis na dumaloy ang masaganang dugo sa aking daliri, habang nakatingin naman ako sa aking tuhod na may dugo na rin. Dugo! May dugo! Ani ko habang nanlalambot ang aking pakiramdam. Bigla kong naramdaman ang mga bisig ng aking asawa sa aking katawan na agad akong binuhat ni Zaimon na ikinagulat ko at inupo sa kanyang kama. Oh God! Audrey! Are you okay? Nag-aalala niyang turan sa akin habang pinagmamasdan niya ang aking tuhod at ang aking kamay. Bakit ka biglang lumuhod at bakit mo hinawakan ng basag na bubog? Nasugatan ka tuloy. Natataranta niyang ani at pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa kanyang banyo at kinuha ang kanyang first aid kit. Masakit ito ha, tiisin mo lang. Mahinahon niyang saad sa akin at pagkatapos ay dinampi-dampi ang isang basang bulak sa aking sugat na may gamot at nakaramdam ako ng matinding kirot, kaya napangiwi ako at napapikit. Ngunit laking gulat ko nang bigla niyang hinipa ng aking tuhod. Para akong natulos habang pinagmamasdan lamang siyang nakaluhod sa aking harapan at hinihipa ng aking sugat. Napakagwapo niyang tunay. Masakit pa ba? Mahinahon niyang ani sa akin, kaya umiling-iling ako habang titig na titig ako sa napakagwapo niyang mukha. Hindi na, salamat, turan ko at pagkatapos ay nilagyan niya ito ng bandage.
Hinarap naman niya ang aking kamay na may sugat din. Matapos niyang nilisin ito at balutan ng bandage, ay tumabi siya sa akin sa pagkakaupo. Sa susunod, mag-iingat ka ha. Paano kung higit pa dyan ang natamo mo? May pag-aalala niyang turan sa akin na ikinagulat ko. Pagkatapos ay naramdaman ko ang kanyang kamay na hinawi ang buhok ko na tumatabing sa aking mukha. Pinahid niya ang aking mga luha. Maya-maya ay bigla niya akong hinalikan sa aking labi at maging siya ay gulat na gulat sa kanyang ginawa. Kaya agad siyang tumalikod at hindi na nagsalita. Kaya ako na ang nagsalita upang humingi ng paumanhin sa nagawa ko. Sorry Simon, hindi ko sinasadya na maibagsak ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya upang mawala ang nabubuong pader sa pagitan namin dalawa. Kaya agad siyang humarap sa akin at tiningnan ng aking mukha na nababasa ko sa kanyang mga mata ang pagmamahal na kay tagal ko nang gustong maramdaman. It's okay. Masakit pa ba ang mga sugat mo? Malambing niyang ani sa akin na ipinagtataka ko pa rin. Hindi na masyado. Nakayuko kunturan habang nilalaro-laro ko ang aking daliri. Babalik na ako ng aking silid. Ani ko sa kanya. Kaya nang matapos niyang malinisan ang aking sugat at magamot, ay agad na din akong bumalik sa aking silid at inila ko ang pintuan. Ang tibok ng puso ko ay halos ipagkanulo na ako kanina. Kaya laking pasasalamat ko na natapos na siya. Kaya agad-agad ay nagpaalam na ako sa kanya na tinunguan naman niya. Napahawak ako sa aking labi at tila ba dinadama sa aking mga kamay ang kanyang halik kanina. Bakit niya ako hinalikan? Mahal na ba ako ng aking asawa? May ngiting sumilay sa aking labi at galak sa aking puso. Ngunit napawi din ito nang maisip ko na siguradong bukas ay babalik na muli sa dati ang trato niya sa akin. Ang malamig na pagtrato niya sa akin at tila ba ako isang hangin lamang sa kanyang paligid na hindi niya nakikita. Kaya baliwala sa akin kahit nagpakita man siya ng pag-alala kanina o kahit hinalikan niya ako. Sanay na ako na araw-araw ay sinisigawan niya ako kahit na sa konting pagkakamali ko lamang. Sana lamang talaga isang araw ay magising na ako na hindi na siya ang tinitibok ng aking puso para matigil na rin ang pagpaparusa ko sa aking sarili. Ang buong akala ko kapag nagmahal ka ay magiging masaya ka na. Ngunit nagkamali pala ako dahil mula nang minahal ko si Simon ay puro na lamang sakit ang idinudulot nito sa akin. Napahugulol ako habang nakaupo ako sa sahig. Mahal na mahal ko si Simon at handa akong magtiis hanggang sa maramdaman niya sa kanyang puso na mahal niya ako. Minsan ang isip ko ay gusto nang sumuko, ngunit hindi ang aking puso. Tanga na kung tanga, pero hanggat nagpapakita siya sa akin ng konting pag-aalala, ay mananatili ako sa kanyang tabi. Ngunit hanggang kailan ko nga ba kakayanin ang lahat? Hanggang kailan ako magtitiis?